Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ulohan sa mga balita sa Sayri 47. Negros Island Region Act nga naghiusa sa Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor isip usa ka rehiyon. Pirmado na pag-adjust sa inadlaw nga suhulan gitun-an sa RTWPB 7. PNP miklaro nga pinasubay sa palaod ang pag-serve sa arrest warrant kang Pastor Apollo Kibuloy. Notadong hitman nga anda mo patay bugti sa bayad, nadakpa na sa buy-bust operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, hingpit nang nahimong balaod ang pagmugna sa Negros Island Region. Kini human nga gayunan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karon lang nga hapon nga gipirmahan ni Marcos Jr. ang Republic Act 12001 nga naghiusa sa mga lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor isip usa ka rehiyon. Matod sa presidente nga dugay nang gitinguha ang paghiusa sa mga LGU sa Negros Island sukad pa sa nang labay nga mga dekada. Daanang nahimong sakop sa Region 7 ang Siquijor ug Negros Oriental samtang nagagikan sa Region 6 ang Negros Occidental. This union is long overdue and makes very practical sense, especially in the Negros Island, where people are located on one island but are governed under separate administrative regions. Indeed, in unity there is always strength, and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more united and flourishing Negrense community. Posibleng pag-adjust sa inadlaw nga suhulan sa rehiyon gitun-an sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7. Nanawagan ang mga yanong mamumuo nga gikinahanglan ng paumintuhan ang ilang sweldo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nanawagan ning kanhi trabahante sa usa ka hotel nga kinahanglan ng padak-an ang inadlawng suhulan. Natagamtaman sa amahan sa duha ka mga bata ang kamahal sa mga palaliton sa mga nagunang panginahanglanon. Subay siyang panginaot nga makabaton og bagong trabaho kay nang-apply man siya, gilauman niya nga tumanon sa gobyerno ang iyang hangyo. Kung siya man ang magbuot kung pila ang mamahimong umento sa suhulan, kini ang nimong tubag. Dako na kay makatabang na ang patasan nila bisag 5 ra ana, Jace. Kung ikaw magbuot siguro pila man nga minimum wage siguro ang para nimo kinahanglanon kanang paigo para sa inyong pamilya o family of 3. 500 ana per day o Igo ba na sa mata? Igo na na. Kinahanglanon. Mong gitun-an na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ang posibleng wage adjustment isip pagsanong sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Matod sa chairman nilang si DOLE 7 Director Lilia Estiliore nga nagpakisayod na sila sa mga ahensya sa gobyerno ato silang review. May numdumang gitahasan ni Marcos Jr. ang RTWPB nga tun-an ang suhulan sa mga mamumuo sunod lang sa duha ka buwan aron diya na magtimbang kung padak-an pa ba. We have the inputs from the nagkalain-lain nga mga government agencies, NEDA,
sa DTI, and of course we're still expecting sa public hearings that we would hear. Ipagawas nila ang desisyon sa mamahimong wage order karong Oktubre 1 usa ka tuigang nakalabay human gipatuman na ang nakalabay lang nga wage hike nga 33 pesos. Una pa makapagawas sa wage order, magpahigayon una ang RTWPB7 sa public hearing ngadto sa managlayang lugar sa Region 7 aron makakuha og managlahing impormasyon nga makatabang sa ilang pagdesisyon. After the anniversary date, na duol-duol nga pila ka semana, ato nang mahibawan kung unsa ang ato ang wage increase. Maong gipaninguha sa RTWPB7 nga maaprubahan sulod na sa gitakdang panahon ang posibleng adjustment sa suhulan ug diha na mahibaw-an kung matuman ba ang hangyo sa mga mamumuo. Gian Navarro, CCTN News. Inflation rate sa Central Visayas misaka ngadto sa 4% niadtong Mayo tungod sa El Nino phenomenon. Apan dili pa masuta sa Philippine Statistics Authority kung musaka pa ba o mukunhod ang inflation ning panahon sa ting-uwan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitaho karong adlaw sa Philippine Statistics Authority 7 nga nisaka ngadto sa 4% ang inflation rate sa Central Visayas niadtong Mayo. Mas taas kini gikan sa 3.2% niadtong Abril ning kasamtangang tuig. Kung isgutan ang nihimong pagsaka sa mga presyo sa mga nag-unang palaliton kun inflation ni anam-anam kini sukad niadtong Enero hangtod Mayo. Og diha na napamatud-an sa habig sa PSA 7 nga natagamtaman sa mga presyo ang epekto sa El Nino phenomenon. Contributor for this is the housing, water, electricity, and other fuels, which is the electricity ang kuwanyari. Okay, so with a share of 11.8%. Pipila sa mga nakatagamtam sa dakong pagsaka sa presyo mao ang food and non-food items, transportation ug utilities. Nga ng mga panahon na nagkanihit ang supply sa pagkaon human nga uga ang mga tamnanan samtang na sinati usab ang dakong demand sa kuryente. Karong nilibkas na ang El Nino ug nagdanga na ang La Nina, di pa makita sa PSA 7 kung maapektuhan ba kini sa inflation. Ilabi na nga adunay pipila ka mga agricultural products ug uban pang factors nga makalahutay panahon sa ting-uwan. The La Nina somehow siguro start on the month of June up to December. So this is the trend for the inflation during the year and their specific months. Lauman sa musunod nga inflation report sa PSA 7 makita kung maapektuhan ba ang pagsaka sa mga produkto kung inflation karong gipatuman ang price freeze. Kinihuman nga taud-taud lang gipaubos sa state of calamity ang mga lalawigan sa Central Visayas tungod sa El Nino phenomenon. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, Lapu-Lapu City Veterinary Office nakabakuna na og 47% sa kinatibuk ang populasyon sa mga ero sa Dakbayan. Kini samtang nagpadayon ang massive vaccination aron maangkon ang 70% nga mahimong rabies-free ang Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa nagpadayon nga pagpahigayon og mass vaccination sa City Veterinary Office para sa mga binuhing iro sa Lapu-Lapu City, ana-ana sa 47% sa kinatibuk ang populasyon sa mga iro ang ilang nabakunahan. Matod ni Dr. Janice Tugonon, tinguha nilang makabakuna og 70% sa kinatibukan nga populasyon sa mga iro aron nga madeklarar ang Lapu-Lapu nga rabies-free. Ang national law nato nakasulti diha nga mo-achieve ta sa rabies program nato dapat maka-vaccine og about 70% sa ato ang dog population, total dog population para maka-acquire ta og herd immunity. Matod usab ni Dr. Tugonon nga karong tuiga na matikda niyang nidaghan na ang nagparehistro og nagpabakuna sa ilang mga iro. Suma pa niya nga resulta na kini sa kanunay nilang pagpahigayon og seminar ngadto sa mga pet owners. For the past years, sige man tag kuan kanang advokasya. Kaniyong advocacy IEC nato sa per barangay is very important jud kay para awareness jud nila unsay role nila niya unsa makibaw sad sila unsay
kanang rabies virus. Gidugang niya nga nakig-coordinate na sila sa City Health Office aron nga masuta unsa nga mga barangay ang pinakadaghan og kaso sa mga iro nga nakapaak aron nga matutukan usab ang pag-edukar kanila tungod kay usa sa ilang gilikayan nga walay makabsan og kinabuhi tungod sa rabies. Dili man jud na nato malikayan nga paak jud. Ang ato lang himuon ana nga kanang importante nga atong buhaton walay human death, no? Ato jud ang likayan nga walay human deaths tungod sa rabies o wala say positive sa dog. Magpadayon hangtod sa buwan sa Disyembre ang massive vaccination. Maong gipangayo sa City Veterinarian ang kooperasyon sa mga opisyales sa barangay aron nga makabot nila ang ilang gitinguha nga 70%. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kanhi hepe sa Police Regional Office 7 miduso og petisyon sa korte sa Dakbayan sa Danao aron babagan ang ordinansa sa lungsod sa sugod nga patasan ng singil sa tubig sa ilang lugar. Ang kasayuran hatod de Shariza May Uy. Miduso og petisyon na sa korte si kanhi Police Regional Director ug karon retired Brigadier General Jose Mari Espino ug asawa niini batok sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa sugod. Kinisubay sa giingong irregularidad sa pag-aprobar o sa ordinansa nga sobra ra kataas ang presyo sa singil sa tubig. Ang mag-asawang Espino miduso og writ of preliminary injunction ngadto sa korte og gigatakda ang hearing ugmang adlaw. Ang mga respondent sa maong petisyon na mao silang sugod Mayor Lisa Mari Estrigan ug ang mga miyembro sa konseho sa lungsod kini humana nga miabot ngadto sa 150% subay sa Municipal Ordinance 15-2023 subay sa Municipal Code nga gipasar niadtong 2023. Gipahibalo ni Espino nga ang pagpasar sa maong pagtaas sa singil sa tubig wala kini may subay sa balaod pinaagi sa pagpaygayon og public hearings. Hinungdan nga ang mga negosyante ug mga lumulupyo nagkahiusa aron nga dili mapadayon ang maong ordinansa. Dili matud pa makaangayon ang pagpasaka og tubig, ilabi na nga wala kini supply sa tubig nga ihatag sa mga molupyo. Gawasab niini panahon sa ting-uwan, imbes tubig ang muaga sa gripo, color brown na hinuon kini ug halos dili na magamit sa mga molupyo. Sa wala pa mapasar ang ordinansa, ang minimum nga singilan na sa tubig anaa lang sa 100 matag per cubic meter, apan sa pagpasar sa mga ordinansa anaa na kini sa 250 per 10 cubic meter. Tungod sa maong lakang ni Espino, gidungog sa lungsod nga usa sa ilang pamilya mo kandidato sa sunod eleksyon, apan gihimakak niya kini ang pasangil ug wala siya plano nga mosulod sa politika. Shariza May Uy, CCTN News. Musunod, PNP may klaro nga pinasubay sa balaod ang pag-serve sa arrest warrant kang Pastor Kibuloy. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa atong mga balita, Philippine National Police midipinsa nga pinasubay gyud sa balaod ang pag-serve sa warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Kini bisan pa man sa kasagbuyo nga naangkon sa kampo sa mga Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibarugan sa Philippine National Police galihitimo og pinasubay sa balaod ang pag-serve sa warrant of arrest kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 dito sa Davao City. Sa gipadalang pamahayag, giila nila si Kibuloy isip high profile nga labing pinangitang tawo maong daghang pulis ang gipang-deploy aron kalikayan ang kagubot sa operasyon. Nitumaw ang tensyon ug kagubot tali sa mga niresponding otoridad ug mga supporters ug loyalista kang Kibuloy o mga tumutuo sa Kingdom of Jesus Christ sud sa headquarters nila sa Davao City. Dungan sa gipahigayon ang search warrant sa KOJC compound sa Buhangin District, Glory Mountain sa Barangay Tamayong og 50-hectare nga Prayer Mountain. Maong gibarugan sa PNP nga napahigayon ang pag-serve sa warrant nga way na sinating kakuyaw bisan kinsa. Ang mao mga lugar gipili mismo sa PNP base sa mga kumpirmadong reports diin sagad bagbisitahan ang labing pinangitang si kontrobersyal nga Pastor Kibuloy. Taliwas sa tensyon, mihangyo ang kapulisan kang Kibuloy nga mosurrender na, dawato ng arrest warrant ug atubangon ang mga pasangil. Dahan ang gibugatan o gikondenar ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang maong operasyon kay matud pa nagpalabira ang mga sakop sa kapulisan. Gisigunda no sab di Vice Presidente Sara Duterte ang maong baruganan dungan sa hangyo nga tahoron ra ang katungod ni Kibuloy karong gipangita na sa mga tinugyanan sa balaod. Gian Navarro, CCTN News. Gimugatan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga usa ka dakong hulga sa nasod ang mga sindikato nga nagpaila nga mga Pogo Hub operators. Mato ni Chodoro nga makaapekto sa kahimtang sa panalapi sa nasod tungod sa pagpalabi sa mga criminal syndicates nga nagpaluyo sa maong matang sa sugal. Kini mao'y reaksyon na usab sa Department of National Defense human wala gikonsiderar sa Philippine Navy ang mga pogo kon Philippine offshore gaming operators isip hulga sa nasod. Taliwa kini sa sagunson nga pagpangronda sa mga pogo hub sa Central Luzon diin gikumpirmar sa mga otoridad kung aduna bay presensya sa Chinese military.
Acting Mayor Raymond Alvin Garcia subling misusi sa gitrabaho nga oval diha sa Cebu City Sports Center. Kuyog ang makadagkuan sa Department of Education. Subay kini sa subsub na nga pagpangandam sa palarong pambansa sa sunod nga buwan. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mioy. Duha ka semana sa dili pa ipegayon ang palarong pambansa 2024 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, nagpegayon pagbalik og ocular inspection sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia uban si DepEd ASIC Francis Cesar Brengas sa Cebu City Sports Center. Sa pagbisita nila sa Cebu City Sports Center, sayo kaganinang buntag gimebalogon ni Garcia nga kontento siya sa development, ilabi na gyud nga manhuman na ang pag-reverize sa oval. Hinuon na doon na paggagmay nga angayan apason, apan nagmalaumon na si Garcia nga mahuman ra kini dayon. What she sees so far, so I guess sa pagkakaroon, her word is really what I am satisfied about most, diba? Because it's really them that really tells us if our preparations are on track or not. Ikalipay sab ni ASIC Brengas ang nasaksihan na nga pagpangandam sa syudad, ilabi na nga makita na gyud ang dakong kausaban ug ang mga facilities nga gamiton atol sa palarong pambansa. Kauban ni Garcia ug ni Brengas sa inspeksyon, mo silang DepEd Cebu City Division Superintendent Dr. Nimpa Bongo, Cebu City Councilor Jerry Guardo, Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes ug DepEd Superintendent Adolf Aguilar. Yes, there are a lot of small things, no? Like she was mentioning earlier about the thickness of the oval, which we will take up. As you know, we always have a meeting every Wednesday and now Thursday with the contractors because yesterday was a holiday. Sherissa Mioy, CCTN News. Lapu-Lapu City Government mapahigayon og blood donation subay sa pagsaulog sa World Blood Donors Day. Ang dakbayan adunay ordinansa aron sa pagsiguro nga adunay musalmot kung adunay blood donation nga ipahigayon. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Mopahigayon og blood donation activity ang Lapu-Lapu City subay sa pagsaulog sa World Blood Donors Day karong Hunyo 15. Pinaagi kini sa pakigalayon sa City Health Office ngadto sa Department of Health, Philippine Red Cross ug pipila ka mga buhatan sa Lapu-Lapu. Gibutyag ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang pangulo sa City Health Office, nga sa nilabay nga tuig nahatagan sila og pasidungog sa DOH tungod sa kadaghan sa ilang nadonar nga dugo. Maong malaumon siya nga daghan gihapon ang modonar karong tuiga. Samtang sigon pa ni City Councilor Dr. Emilio Galaroza nga ang dakbayan adunay ordinansa nga ang matag barangay adunay kota sa mga modonar og dugo matag tuig. Kini aron sa pagsiguro nga aduna gyud mo partisipar kung adunay blood donation nga ipahigayon. Nimo ang blood donation man gud di magud kakapugos sa kada mo donate. Voluntary man is supposed to be. Ang ordinance makalig-on siya kay mura magutag mo pressure sa barangay. Dugang niya nga nakasuwat sa ordinansa nga kinahanglang 1% sa kinatibuk ang populasyon sa barangay ang makadonar og dugo. Apan pwede ra kining matagi-tagi sa matag blood donation nga ipahigayon sulod sa usa ka tuig. So kintahay ang barangay kibaw na sila sa ilang target. So pwede na buhagon dili ingnon nga kita hayron sa 20,000 population 200 di na ingnon at one time pwede nila bukon. Ang pagpahigayon og blood donation gihingusgan sa Lapu-Lapu City tungod kay nakita nila nga daghan ang mga nanginahanglan og dugo. Makapundot og daghang dugo, no? Kay kinahanglan gid ang dugo, no? Sumo ni ang programa sa ato ang blood donation kay daghan gid nanginahanglan dugo. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Libreng tuli medical consultation og minor surgeries ipahigayon sa siyudad sa Mandawi karong adlawng Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag gipahigayon ang coordination meeting tali sa mga partner sa pagpahigayon sa libreng tuli og medical consultation. Gibara-barang moabot sa 1,000 ka mga individual ang ma-accommodate. 200 ka mga bata ang benepisaryo alang sa libreng tuli, 650 ka benepisaryo alang sa medical consultation, 50 sa wellness consultation ug 100 ka benepisaryo ang i-cater sa minor surgeries. For tuli operation we have free listing, but we also accommodating man 80 walk-in. Kailangan mo siya mo sa itong siya lang kung ikabangkalan man itong i-cater. We're also catering full Mandawi City. For the other services, no na not first come first serve, but to all Mandawi Judicial. So walk in our
or allowed na pwede sila mo-avail ng mga services. Moabot sad sa 200 ka mga volunteers o doctors ang motanyag sa ilang serbisyo. Kini ipahigayon sa Kabangkalan 2 Elementary School sa Barangay Kabangkalan karong Sabado. Ang aktibidad gipanguluhan sa Rotary Club of Cebu 3rd District sa pagpakigalayon sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi, Office of the Vice President ug ubang pribadong kumpanya. Gawa sa medical activities, aduna usay ipahigayon nga feeding program sa Kaabag Mandawi. Aduna usay ihatag nga wheelchair sa mga mapilian nga naglisod nga mga residente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 137 ka mga bata ang nakapahimo sa libreng operasyon tuli sa Barangay Tejero ning Dakbayan sa Subo ni adtong Lunes. Kinigikan sa moabot nga 159 ka mga nagparehistro aron maka-avail sa tinuig nga libreng tuli nga proyekto sa Committee on Health sa barangay. Mapasalamato ng mga barangay officials sa Tejero tungod sa dakong suporta sa sangguniang kabataan sa pagpanguna ni Chairman Kim John Olango ug sa ubang partners sama sa Taugama Fi Tejero and Tinago Chapter ug sa mga staff sa Cebu City Health Department. Unang gikuhaan og vital signs sa mga bata ug dayong gipaubos sa dental lecture sa wala pa gituli. Human mo paubos sa operasyon libreng tambal, mga duwaan, candies, ingon man ice cream ang nagpaabot sa mga batang nagpatuli. Mandawi City Fire Office nagtinguha nga mosaka isip Fire District. Personnel o mga fire substation punan kon kini mauyunan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kung ma-elevate sa Fire District, madugangan ang personnel, mga ekipo o substation sa Mandawi City Fire Office. Sa kasamtangan, anaalang sa 89 ang ilang personnel. Tulo lang usab ang ilang fire substation nga nahimutang sa Barangay Sentro, Subang Dako ug Kubakob. Mandawi City is district man gud siya. So, ikuan nato nga like sa Lapu-Lapu, since district man siya, ang atong Mandawi City Fire Station, mahimo pud siyang Mandawi City Fire District. Alright. Nagpadayag usab og suporta si Mayor Jonas Cortez alang sa maong tinguha. Nang hinaot si Cortez nga ma-elevate na sa Fire District, labihan nga highly urbanized ang Mandawi. Ang dakbayan sa Mandawi nagkadako ta, and I'm pretty sure nga percentage-wise, basing sa population, dako na kay kuwang ang atong Bureau of Fire. In fact, may na lang ang atong DRRMO nga naka-purchase tag mga additional mga fire trucks, no? Kunya mga ambulances, and as well sa atong mga kabarangayan, sila mismo dunay initiative. Sa kasamtangan, nagpasa na ang Fire Office og resolusyon sa sangguniang panlungsod sa Mandawi. Kung hingpit nga mapasar sa konseho, kini i-forward unya sa BFP National Headquarters o sa Department of Interior and Local Government alang sa approval. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, notadong hitman nga anda mo patay bugti sa bayad, nadakpan sa buy-bust operation. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center.
For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa atong mga balita, giilang notadong hitman nadakpan sa buy-bust operation sa Sawang Calero Police Station. Miangko na dinakpan nga nagsugod sa pagpamusil sa edad nga 14 anyos, bugti sa bayad nga 25,000 ngadto sa 30,000 ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giilang nga hitman sa mga drug personality sa Sawang Calero ug sa mga silingang barangay sa Nagmen Sugbo, lakip na ang iyang kauban ang nadakpan kini sa Sawang Calero Police Station atol sa bypass operation alas 9:50 nitong Martes sa gabi. Ang suspitsado giilang si alias Mata, 18 anyos, residente sa sitio Balang Kapuna, barangay Sambag 1 sa Nagmen Sugbo, nga mao target sa bypass operation. Sa mga operasyon nadakpan sa ang iyang kauban nga si alias Giro, 27 anyos, taga sitio Maharlika, barangay Sambag 2 sa siyudad sa Sugbo. Nakuhagikan kanila mga pinuto sa shabu nga motimbang sa 14.8 gramos nga doon standard brand price nga 96,424 ug ang usa ka Colt MK5 Series 80 nga armas nga nagtangag pa sa bala ug magasinini nga doon sulod nga duha ka extra nga bala. Matod sa usa sa mga pulis personnel nga nakadakop sa mao nga mga suspitsado, si Mata giilang nga tirador, dinaghan na kinig napatay. Mitugan matod pa kini sa investigasyon nga sa nagedad pa siya og 14, nakapatay na siya bugti sa suhol nga 25,000 ngadto na sa 30,000 pesos. Nagsunod-sunod pa kini labi na kadtong dunay mga utangan sa illegal nga drugas, lagip na ang personal nga atraso, mamahimo sab siya nga mubira. Ang usa sa giangko ni alias Mata ang pusil nga nahitabo sa barangay Kalamba, din ang biktima na kalasgyud kini apan wala pa maklaro kung asa nitong mao nga panghitabo. Kalapasan Section 5 ug 11, Article 2, Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms ang atubangon nga kaso sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Balay nga gihimong drug den sa dakbayan sa Sugbo gibungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Labangon Police Station sa A. Lopez Street, Barangay Labangon ning dakbayan sa Sugbo. Miresulta kini sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo, lakip na ang drug den maintainer nga si Rayjan Haloag. Nasakmit sa mga operatiba ang mga pinutos sa shabu nga motimbang og 12 gramos nga mobalor og kapin 81,000 ka pesos. Mato ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga 20 ngadto sa 50 gramos sa shabu matag semana ang mabaligya silang target nga si Haloag.
Samtang sa laing balita, moabot sa 2.1 milyones ka pesos nga kantidad sa gituoang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa Mandawi atol sa buy-bust operation sa barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Nasikop sa operatiba sa Mandawi City Police Office si alias Tuper, 20 anyos o residente sa barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Si Tuper gikonsiderar nga usa ka high value individual. Siya kasamtangang gikustudiya sa kapulisan samtang nagpaabot sa pagpasaka og kaso sa kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Wala igsapayan ni Cebu City suspended Mayor Michael Rama nga pipila lang ka mga konsehal sa syudad ang nitambong sa iyang gipasiugdahan nga kalihukan. Kinisubay sa pagsaulog sa suspendidong mayor sa ika-126 nga Philippine Independence Day diha sa Plaza Sugbo. Giangko ni Rama nga iyang gibitar ang tanan niyang kaalyado sa City Council nga mutambong sa maong kalihukan. Apan sila rang acting Vice Mayor Dondon Ontiveros ug Konsehal Jocelyn Pesquera ang nipatimaw gawa sa SK Federation President sa syudad. Gipadaya Ginoo ni Rama nga siya wa magdahom nga mutambong ang tanan niyang giimbitar. Matud sa kasaligang tinubdan nga sa mga kaalyado sa mayor sa City Council, sila na lang si Ontiveros, Pesquera ug Konsehal Philip Zafra ang nagpabilin niini. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.